In this video presentation, you will learn how to calculate the I as well as the present value of a general annuity using your scientific calculator. So, using the scenario problem number 2, which I gave you yesterday, let us try to calculate the value of I using the following information. So, ang formula para sa I natin ay ito. And kapag sinubstitute natin yung formula, or yung sinubstitute natin yung mga given, ito yung magiging equation natin. So, paano nga ba yung sinosolve sa ating scientific calculator kapag ang model ng calcu mo ay ganito? Okay, so the first step is to focus on the numbers inside the parentheses. At doon tayo mag-focus dun sa numerator. So, ang una nating ilalagay sa calcu dyan ay itong, or ika-calculate ay itong 0.06. So, yan ay step 1. Okay. So, pipindutin mo 0.06, tapos ito yung exponent natin, pindutin mo yan, and then pindutin yung 4. So, ang dapat makuha mo dyan ay 1.296 times 10 raised to negative 5. Okay? Next, mag-focus naman tayo dun sa step number 2. Ang step number 2, i-calculate natin itong buong fraction na to. So, yung answer, pindutin mo yung answer divided by 4. Ang makukuha mong sagot dapat dyan ay 3.24 times 10 raised to negative 6. Next, i-add natin itong number 2 dun sa 1. So, ang pipindutin mo dyan ay 1 plus answer tapos equals. Ang makukuha mong sagot dapat dito sa step number 3 ay 1.250. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 4. Okay, step number 4. Okay, yung 1.000324, ito yung nagre-represent ito ng values inside the parentheses. Ngayon, step number 4, erase natin yan, yung nasa loob ng parentheses, sa 4/12. So, paano nga ba yan ginagawa sa calcu? Okay. So, pindutin mo yung answer. Pindutin mo yung exponent na symbol. Pindutin yung open parentheses. And then 4. Division symbol. 1, 2, or 12. And then close parentheses. Tapos equals. Ang magiging sagot mo dapat dyan ay 1.000000108. And finally, for the last step, okay, i-minus mo siya sa 1. So, dapat step number 5. Oops, sorry. Step number 5. So, yung answer, pindutin niyo yung answer, minus 1, tapos equals. Okay, ang makukuha ng sagot dapat dito ay 1.07999,883 times 10 raised to negative 6. Or in decimal, kapag kino-convert natin ang isang exponent or ang isang exponential form into decimal form. Okay? Remember, kung meron tayong number line dito, andito ang 0. So, sa right ng 0, puro mga positive numbers. At sa left naman ng 0, puro mga negative numbers. Now, since ang exponent natin dito ay negative, mag-move tayo to the left. Okay, so pag ganito yung move natin. At dahil ang exponent dyan ay 6, mag-move tayo ng 6 na places from the left. To the left. 1.07. So 1.07999,883. Andito yung decimal point. So mag-move tayo ng 6. 1, 2, 3, 4, 5 point. 0. 0, 0, 0, 0. Okay. So, ang I natin ay is equal to 0.1234107999883. Now, i-compute naman natin yung present value ng general annuity na ito. So, the formula is R times the quantity of 1 minus 1 plus I raised to negative N all over I. So, ang R natin dito ay 50,000.
1 plus 0.0001079998883 raised to negative. Ang n natin dito ay 60. Okay. Ang una ninyong gagawin dyan ay i-calculate yung nasa loob ng parenthesis. Isalin na natin yung exponent. So, eto, step 1. Okay, paano ba yan ginagawa sa calculus? Wait lang. Okay. Ang una nyong gagawin, pindutin yung close parenthesis. So, close parenthesis, 1 plus. Okay, so input nyo tong 0.00. Ayan, input. Tapos, lagyan nyo ng close parenthesis. Lagyan ng close parenthesis, and then pindutin yung exponent symbol, and then yung negative symbol, and then 60. Ang makukuha nyong sagot dyan ay dapat 0.9999352022. Okay. Next, step number 2 is to subtract this value from 1. So, step number 2. So, ang pipindutin nyo dyan, erase ko lang. 1 minus answer, tapos pindutin nyo yung equals. Ang makukuha nyong sagot ay 6.479779,533 times 10 raised to negative 5. Okay? So, yung value na yan yung nagre-represent ng numerator, yung buong numerator. Now, the next step, step number 3 is to calculate the whole fraction. So, divide mo yung numerator by the denominator. So, paano ba gawin yan? Erasing ko lang pa. So, gagawin ninyo, answer divided by, okay, yung value na to, 0. Apat na 0, 1, 2, 3, 4, tapos 107,999,883. Okay, yan yung step number 3 natin. Ang makukuha nyo dapat na value dito ay 59.99802,364. Okay? And for the final step, step number 4, okay, yung 59.998, ito yung nire-represent niya, yung entirety ng buong value na nandun sa loob ng bracket natin. Okay, step number 4, okay, paano na yan sa calcu? So, ang gagawin nyo lang dyan, pindutin nyo yung 50, i-type nyo yung 50,000 times yung answer equals. Dapat ang makukuha nyo dyan na value ay 2,999,901.182. So, ganyan kukunin yung value ng I at saka ng present value ng isang general annuity using your scientific calculator.